Ako po si Lorlyn Garcia Velarde, hatid sa inyo ang mga naging kaganapan nitong nagdaang linggo dito sa News Force Weekend. Sa ulo ng mga balita, mga gusali sa Mindanao gumuho matapos yanigin ng magnitude 7.8 na lindol. Higit 1,400 classrooms nawasak ng lindol sa Mindanao. Operasyon kontra krimen pinaigting ng PNP. Senator Erwin Tulfo nagsampa ng reklamo sa mga nag-uugnay sa anomalya sa flood control. Kamara kinondena ang China sa Baho de Masinloc. Historic high na $1.03 billion sa agricultural export na itala ng Pilipinas nitong Abril. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Sa ating pangunahing balita nitong linggong nagdaan, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ng selebrasyon ng ika-128 anibersaryo ng Proklamasyon ng Kalayaan ng Pilipinas. Naganap ang selebrasyon Biyernes, June 12, kung saan nagkaroon ng flag raising at wreath-laying ceremony sa Rizal National Monument sa Luneta at ang parada at programa ay ginanap naman sa Quirino Grandstand. Sa temang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan, ang kalayaan, pinapangarap na nawagan ang Pangulo na huwag mapagod, na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Sa bawat Pilipino, ito ang aking panawagan. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Ipalalim natin ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan. Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw, huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Kung mananatili tayong tapat sa mga adhikaing ito, matitiyak tayong magmamana ang mga susunod ng henerasyon ng isang bansa na mas matatag, mas makatarungan at mas maunlad. Tandaan natin na ang kapayapaan, kasarinlan at kalayaan na ating tinatamasa sa ngayon ay tinubos ng dugo ng mga nauna sa atin. Naway magsilbing bigkis ang ating bandila, ang ating pambansang awit. Samantala, Vice President Sara Duterte panawagan naman na tumayo at ipaglaban ang katotohanan, pananagutan, kalayaan at soberanya. Sa kanyang talumpati sa Davao City, ipinaalala ng Vice Presidente na piliin natin ang katotohanan, pananagutan at ang pag-asa. On this Independence Day, let us resolutely stand up for truth, for accountability, for freedom, and for sovereignty. Piliin natin ulit ang paglaban kaysa pagsuko, ang dangal kaysa sa pagpapasakop. Piliin natin ang katotohanan. Piliin natin ang pananagutan. At higit sa lahat, piliin natin ang pag-asa.
Sa ibang balita, niyanig ng magnitude 7.8 na lindol ang Mindanao noong Lunes ng umaga, ika-8 ng Hunyo. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, may epicentro ang lindol sa karagatang malapit sa General Santos City at lalim na humigit kumulang na 10 kilometro. Nakaranas din ng matinding pagyanig ang General Santos City habang naramdaman din ang iba't ibang antas ng intensity sa Davao Region, Soc-Sargen at mga karatig probinsya sa Mindanao. Agad namang nagsagawa ng rescue at damage assessment ang mga otoridad habang sinuspinde ang klase at trabaho sa mga apektadong lugar bilang pag-iingat. Kaugnay pa rin ito, puspusan ang pagpapadala ng relief supplies ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Davao Region para sa mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Kabilang sa ipinadala ang libo-libong family food packs at hygiene kits para sa mga residente ng Santa Maria, Jose Abad Santos at Malita sa Davao Occidental. Nakaantabay rin ang karagdagan pang family food packs at iba pang relief items para sa iba pang komunidad na nangangailangan din ng tulong. Samantala, personal na bumisita si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa ilang ospital sa Gensan upang kumustahin ang kalagayan ng mga pasyenteng naapektuhan ng lindol. Aabot sa 275 pasyente ang nakatanggap na ng tig-sa 10,000 pisong financial assistance para makatulong sa kanilang gastusing medikal at pangunahing pangangailangan. Patuloy namang pinabibilis ng DSWD ang paghahatid ng ayuda alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang matiyak na agad na naaabot ang mga pamilyang apektado ng kalamidad. Sa kaugnay pa ring balita, hindi bababa sa 1,462 classrooms ang nawasak kamakailan dahil na rin sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao ayon sa Department of Education o DepEd. Dahil sa matinding pinsala, higit 4,000 face-to-face classes pa rin ang suspendido sa ilang rehiyong apektado. Base sa huling assessment, higit 1,400 silid-aralan ang nagtamo ng matinding pinsala. Halos 4,400 naman ang silid-aralan ang bahagyang napinsala habang higit 100 school facilities ang nasira. Patuloy naman ang inspeksyon ng DepEd sa mga paaralan upang matukoy ang mga hakbang na kailangan para sa pagsasaayos at rehabilitasyon. Tiniyak din nitong sisiguruhin nilang ligtas ang mga gusali at pasilidad bago magbalik eskwela ang mga mag-aaral. Matapos ang pagsasailalim sa state of calamity ng General Santos City kasunod ng hagupit ng magnitude 7.8 na lindol, ipinatupad ng Department of Trade and Industry o DTI ang price freeze para sa mga pangunahing bilihin. Ang nasabing price freeze ay epektibo ng 60 araw o mula June 8 hanggang August 7. Bukod sa pagpapanatili ng presyo, ipinag-utos na rin ng DTI na tiyaking sapat ang supply ng pagkain sa mga apektado ng lindol, habang nagpatupad din ang Department of Energy ng 15 araw na price freeze para sa 11 kg LPG cylinders at produktong kerosene. Sa ibang balita naman, sa kabila ng patuloy na tensyon sa Middle East, na itala ng Philippine Statistics Authority o PSA ang pagbaba sa 6.8% ng inflation rate o antas ng paggalaw ng presyo ng mga bilihin nitong buwan ng Mayo kumpara sa 7.2% noong Abril. Ang naturang pagbaba ay bunsod umano ng mabagal na pagtaas ng presyo ng pamasahe at pagkain at ang unti-unting pagbaba ng presyo ng petrolyo kumpara sa naging biglaang pagsipa noong mga nagdaang buwan.
habang naitala rin ang pagbaba sa 5.7% na food inflation nitong Mayo kumpara sa 6% noong Abril, gayon din ang naging mabagal na paggalaw ng presyo sa pabahay, tubig, kuryente, gas at iba pang langis. Samantala, iba't ibang hakbang ang ipinatutupad ngayon ng Philippine National Police o PNP para palakasin ang disiplina sa hanay ng kapulisan at paigtingin ang kampanya kontra kriminalidad. Tunghayan ang ulat hatid ni Jade Buhoy. Hindi lang kontra kriminalidad, ngunit mas pinaigting ngayon ng Philippine National Police o PNP ang kampanya para sa pananagutan, disiplina at mas mabilis na serbisyo sa ilalim ng pamumuno ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Ayon sa PNP, bahagi ng kanilang reforma ang pagpapalakas ng kasanayan at pananagutan sa hanay ng kapulisan. Isa sa mga binigyan diin ng organisasyon ang pag-aresto sa dating pulis na sangkot sa kaso ng pagdukot at pagpatay sa South Korean businessman. Dito inihayag ng PNP na walang ranggo o dating posisyon ang maaaring maging panangga laban sa batas. Kasabay nito, mahigit 1,500 tauhan ng PNP ang napatawan ng iba't ibang administrative sanctions nitong mga nakaraang buwan. Kabilang dito ang daang-daang pulis na tinanggal sa serbisyo bilang bahagi ng internal cleansing program ng organisasyon. Sa kampanya naman laban sa illegal na droga, binigyang pansin din ng PNP ang pagkakahatol sa isang Canadian national na sangkot umano sa mahigit 1 toneladang hinihinalang shabu na nasamsam sa Batangas. Samantala, tumulong din ang libo-libong pulis sa search and rescue operations at pagbabantay sa evacuation centers matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao. Ayon pa sa PNP, layunin ng kanilang mga hakbang na mapalakas ang tiwala ng publiko sa pamamagitan ng mas maayos na serbisyo at mas mahigpit na pananagutan sa hanay ng kapulisan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Susunod sa News Force. Senate Flood Control Probe umusad sa kabila ng pagliban ng mga testigo at kongresista. Driver Retention Program para sa TNVS drivers inilunsad. 12-year-old golf player champion sa second Chairman's Cup ng Philippine Eagle Golf Club. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.